like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito. Maraming salamat po. Sinabi ni Henry na kung seryoso si Hisha, sa halip na pera, gusto niyang ang lahat ng debtor sa underground prison ay palayain sa kanya. Nag-atubili si Hisha at sinabing imposible iyon dahil ang pagpapalaya sa lahat ay magiging lugi niya. Galit na sinabi ni Henry na kung ganoon ay dapat siyang makatanggap ng kompensasyon dahil muntik na siyang mapatay ng mga tauhan ni Hisha. Pinalaya pagkatapos ni Hisha ang lahat ng debtors. Pinagtibay ni Henry ang kanyang katwiran at tiniyak ang buhay ng lahat ng mga tao sa underground prison. Nagpasya siyang bigyan sila ng pangalawang pagkakataon gaya ng ginawa niya sa mga accountants. Nagpasalamat si Harris sa kanya at sinabi ni Henry na bago sila magsimulang magtrabaho, kailangan muna nilang pumunta sa isang lugar. Dinala niya sila sa Sylvia Clothing Shop. Binati siya ng shop manager at nagtanong kung siya ba ang opisyal na bumisita noon. Sinabi ni Henry na balak niyang bumili ng balto ng mga damit na gawa ng designer na si Sylvia. Nagtanong ang manager kung para kanino ang mga damit. Iniharap niya ang mga debtors at napaatras ang manager, sinasabing hindi niya matatagalan ang dumi at kailangan muna nilang maligo. Nang maglaon, matapos makasuot ng maayos na damit, pinasalamatan siya ni Henry sa mahusay na serbisyo. Sinabi ng manager na ang customer na tulad niya ay laging malugod na tinatanggap. Nagpasalamat din ang mga debtors kay Henry. Sinabi ni Henry na dapat na silang magsimulang magtrabaho at unang isasagawa ang kasunduan sa pagitan ng Ankelman at Vivaldi. Mariing sinabi ni Harris na gagawa sila ng isang perpektong contract kahit pa magpuyat sila sa buong gabi. Sa Vivaldi City Hall, ibinigay ni Henry kay Brent ang contract book at sinabihan itong basahin ito. Sinabi rin niya na sa lalong madaling panahon matapos ang kasunduan, magkakaroon ng isang business proposal. Binasa ito ni Brent at sinabing nagtitiwala siya kay Henry na hindi sila ipapahamak. Sinabihan siya ni Henry na huwag mag-alala at nagtanong tungkol sa mga accountants na ipinadala niya. Masayang sinabi ni Brent na salamat sa kanila, natapos na nila ang pagkakalkula ng mga buwis na nakolekta noong recruitment ng Million Mercenary Group at kumita ng mahigit 100,000 gold mula sa mga special taxes. Tinawag itong trivial ni Henry. Tinataka ni Brent ang contract at sinabing ito ang pinakamalaking kinita nila sa loob ng ganoong kigsing panahon. Ipinakilala ni Henry si Harris bilang kanyang personal accountant at sinabihan itong mag-ulat sa mayor. Sinabi ni Harris kay Brent na batay sa special tax records noong nakaraang buwan, 70,000 gold mula sa 120,000 ay nagmula sa kita ng 10 million gold group. Napaatras si Brent at nagtanong kung bakit hiwalay ang mga records na iyon. Nagtanong si Henry kung balak ba ni Brent na ibigay ang lahat ng pera ng buwis sa imperyo. Nagtanong si Brent kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Henry na kung ang pangalan ng kumpanya ay hindi nakasaad sa special tax records, walang indikasyon kung paano nakolekta ang pera. Sinunog niya ang papel at sinabing dahil ang pinakamalaking arena ay sa kanila, ang pagsunog sa special tax records ay mag-iiwan sa pera ng walang bakas. Sinabi niya na mayroon na silang halos 70,000 gold sa isang secret fund gaya ng ipinangako at ang 10,000 gold ay bahagi ni Brent. Nagulat si Brent at nagtanong kung talagang binibigyan siya ni Henry ng 10,000 gold. Nagtanong si Henry kung hindi pa ba sapat ang kanyang salita. Mapagpasalamat itong tinanggap ni Brent. Nang maglaon, inihatid ni Henry si Van at sinabing umaasa siyang magiging maayos ang lahat. Sinabi ni Van na babalik siya agad. Tinulungan ni Henry si Haas sa pagbuo ng isang professional management team na mamamahala sa Ankelman mula ngayon. Si Van at ang management team ay naiwan na may dalang contract. Naisip ni Henry na maaari na siyang magpatuloy sa kanyang susunod na plano. Nagtanong si Ten kung ano ang susunod na plano. Sinabi ni Henry na hindi siya nagmamadali. Sinabi ni Ten na kung gusto ni Henry na duminahin ang kontinente, bawat segundo ay mahalaga. Naisip ni Henry na ang pagtawag kay Ten bilang Future Gold King ay nag-motivate dito. Sinabi pagkatapos ni Henry na pupunta siya sa Selgira ng sandali. Nagulat si Ten at nagtanong kung ang Selgira ng Hilaga ang tinutukoy niya. Sinabi ni Henry na may mga tao siyang dapat hanapin doon. Sinabi ni Ten na ang Selgira ay isang lugar ng pagpapatapon. Sinabi ni Henry na batid niya ito at alam din niyang kailangang dumaan sa Suren Gorge.
Sinabi ni Ten na ang gorge ay binabantayan at ang mga civilians ay hindi pinapayagang pumasok. Nagtanong si Henry kung gagana ba ang suhol. Sinabi ni Ten na ang legal na paraan ay mas efficient. Sumang-ayon si Henry. Iminungkahi ni Ten ang pagbisita sa isang mercenary guild upang ang pagpasok sa Seljura ay payagan sa ilalim ng pagpapanggap ng isang mission. Sinabi ni Henry na magandang ideya ito at balak naman talaga niyang irehistro ang kanilang mercenary group. Naisip ni Henry na kailangan na niyang iligtas ang kanyang mga tao mula sa Selra. Hawak na ni Henry ang Vivaldi at Ankelman upang makaalis patungong Selra sa Hilaga kung saan nakakulong ang kanyang mga tao. Naghanap siya ng isang mercenary guild upang makahanap ng legal na ruta. Iniabot niya ang mga papel sa checker na nagsabing maghintay sandali. Dumating pagkatapos si Ten at ipinaalam kay Henry na nakilala na niya ang branch manager. Binanggit ni Henry na may magandang koneksyon si Ten. Sumagot si Ten na hindi siya magiging siya kung wala ang mga iyon at idinagdag na gaya ng inaasahan, may isang misyon na nagpapahintulot ng pagpasok sa Selra. Ipinaliwanag niya na ito ay isang simpleng escort mission. Bagaman ang mga relasyong sangkot ay medyo komplikado, hiniling ni Henry na ituloy ito at ipinaliwanag ni Ten na ang escort ay hiniling ng isang private contractor na inatasan ng imperyo. Kinwestiyon ni Henry kung bakit gumagamit ang imperyo ng mga private contractors gayong kaya naman nitong gawin ang gawain ng mag-isa. Sumagot si Ten na ayon sa narinig niya, dahil ang destinasyon ay malapit sa Seljura, umaasa ang imperyo na mababawasan ang transport fees. Idinagdag niya na ito ay isang regular na resupply mission at ang mga guards ay napili na. Naisip ni Henry na ang paggamit ng mga private contractors ay para lang makatipid at nagtaka kung ano ang pinaplano ng imperyo. Nagtanong siya kung ano ang susunod na gagawin. Tumugon si Ten na pumayag ang branch manager na tumulong at ipinaalam sa kanya na ang team ay aalis bukas, kaya perpekto ang timing. Tinapik siya ni Henry at sinabing magandang balita ito. Idinagdag pagkatapos ni Ten na naayos na niya ang pagpaparehistro kay Henry bilang isang B-rank mercenary. Sumagot si Henry na mabuti ang may mga koneksyon at pinuli ito. Kinausap pagkatapos ng checker si Henry Morris at iniabot ang kanyang mga papel. Ipinapalam na ito ang kanyang B-rank mercenary card at kumpirmasyon. Ipinaliwanag nito na ang mercenary plaque ay matatigalang matapos, kaya ang card ang gagamitin pansamantala. Binasa ni Henry ang mga dokumento at napansin ang pangalan ng paint industry, nagtatanong kung sila ba ang may hawak ng supply transport mission. Kinumpirma ito ni Ten at isinaad ni Henry na kailangan muna niyang maghanda. Nang maglaon, gumamit si Henry ng magic upang gumawa ng kagamitan at naisip na ang kagamitan ay dapat sapat na. Nagpasya siyang ilapat ang perfect steed, modification technique sa kabayo na sasakyan ni Hageler. Dumating pagkatapos si Hageler at sinabi ni Henry na perpekto ang timing at ang kagamitan ay isang regalo. Nag-atubiling nagtanong si Hageler kung katanggap-tanggap ba para sa kanya na tumanggap ng ganoon karami, kabilang ang sword, armor, iba pang mga armas, at cold weather gear. Sumagot si Henry na hindi niya kailangang makaramdam ng pressure, at isinaad na ang kagamitan ay kasing halaga ng husay para sa isang mercenary. Ipinaalala niya rito na noong i-recruit siya, nabanggit na nag-aalok sila ng pinakamahusay na pagtrato sa industriya. Naiyak si Hageler at nagpahayag ng pasasalamat. Kinaumagahan, dumating sina Henry at Hageler sa mercenary gathering point at sinabi ni Henry na tila nasa oras sila. Nagtanong ang merchant monk kung sila ba ang Million Mercenary Group at kinwestiyon kung 2 miyembro lang ba sila. Kinumpirma ni Henry na 2 lang sila at sinabing may tiwala sila sa kanilang husay. Sumagot ang merchant monk na hindi lang ito isang escort mission at kailangan din nilang magbuhat at magdala ng mga gamit. Sumang-ayon si Henry at sinabing kaya nila iyon. Isinaad pagkatapos ni Monk na dahil wala nang tinatanggap na karagdagang miyembro, mababa ang kanilang salary. Isang lalaki pagkatapos ang lumapit at nagtanong kung sila ba ang Million Mercenary Group mula sa mga sabi-sabi, nagpapahayag ng hindi paniniwala na 2 miyembro lang sila. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Billy, ang leader ng Hound Mercenary Group, at sinabing inaasahan niya ang isang malaking grupo dahil sa malaking recruitment notice, ngunit 2 tao lang ang nakikita niya. Kinutya niya sila, sinasabing wala itong iba kundi isang malaking pagyayabang na walang laman at kinwestiyon kung maaari pa ba itong tawaging mercenary group.
Tinanong ni Henry si Billy kung sinubukan ba nito ang kanilang recruitment test at binanggit na mukhang pamilyar ito. Naisip niya na si Billy ay isa sa mga taong bumagsak sa test at gumawa ng gulo, at idinagdag na baka nagkakamali lang siya. Na-frustrate si Billy, nagngit-ngit ang mga ngipin, at pinagalitan si Henry. Sinabihan sila ni Monk na tumigil at nagbabala na pagmumultahin sila ng penalty kung may masisira sa isang away. Ngumisi si Henry at sinabing walang mangyayaring ganoon at sinabihan ng lahat na lamorga na. Naisip niya na si Billy ay isang loser at pagkatapos ay umalis na sila. Tumigil sila sa isang lugar para kumain at sinabi ng isa sa mga miyembro ni Billy sa iba na ang leader ng Million Mercenary Group ay ang sword sparring champion. Sinabi ng isa pang miyembro na nakita rin niya itong lumaban ng mahusay. Galit na sumagot si Billy na ang sword sparring ay hindi totoong labanan at sinabing pagwasiwas lang iyon ng sword. Sumagot ang kanyang mga miyembro na ang championship title fight ay matindi mula sa simula. Narinig ni Hagler ang kanilang chismis at tinanong si Henry kung hahayaan lang ba silang magpatuloy sa pagsasalita ng ganoon. Sumagot si Henry na ang mga latang walang laman ang pinakamaingay at sinabing magkakaroon din ng pagkakataon. Nang maglaon, na-frustrate si Hagler at itinapon ang kanyang pagkain, sinasabing hindi na niya kaya at hindi niya mapapatawad ang sinumang lalait kay Henry. Nagsimula siyang bugbugin ang isa sa mga miyembro ni Billy na nagchichismis. Naisip ni Henry na natapon na nila ang pagkain. Lumapit si Billy kay Henry at nagtanong kung ano ang nangyayari, sinasabing ang kanyang subordinate ay gumagawa ng gulo. Nagtanong si Henry kung kaya ba itong pigilan ni Billy gamit ang kanyang bilang. Pinagalitan ni Billy si Henry at nagsimulang bumunot ng sword. Inilabas ni Henry ang kanyang murderous intent at sinabihan itong tumigil. Nagsimulang manginig si Billy at nagtaka kung anong klaseng pagkauhaw sa dugo. Ito, hinihingal at iniisip na hindi siya makahinga. Sinabi pagkatapos ni Henry kay Hagler na sapat na iyon at tumigil si Hagler. Pinigil ni Henry ang kanyang murderous intent at muling nakahinga si Billy, muntik nang bumagsak. Sinabihan ni Henry si Hagler na ituloy ang pagkain. Humingi ng paumanhin si Hagler at sinabing nasira ang pagkain dahil sa kanya. Naglabas si Henry ng isang bag at nagtanong kung narinig na nito ang isang subspace pocket. Nagtanong si Hagler kung isa ba itong magic pocket na kayang magdala ng kahit ano. Inilatag ni Henry ang masasarap na pagkain at sinabing tama ito at sinabihan itong kumain. Naisip niya na kahit mahirap ang trabaho, hindi nila kailangang kumain ng pangit na pagkain. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay narating nila ang Suririn Gorge. Sinabi ni Henry na ang Surin Gorge ay ang unang gate ng Seljura, at sumagot si Hagler na hindi katakatakang tawagin itong hilagang dulo ng kontinente. Binalaan ng merchant ang lahat na mag-ingat, sinasabing kung minsan ay lumilitaw ang mga bandits mula sa puntong iyon. Habang nagpapatuloy sila pasulong, may biglang lumitaw sa likuran nila sa isang pagsabog at inutusan silang tumigil sa paggalaw. Nilapitan sila ng mga bandits na may takip ang mga mukha. Napansin ni Henry ang kanilang mga damit at swords at naisip na ang mga bandits ay mukhang nakasuot ng military outfits gayong dapat ay sinusubukan nilang huwag mapansin, kaya naramdaman niyang may kainahinala. Ang isa sa mga lalaki, na tila ang bandit leader, ay nag-utos sa kanila na itapon ang kanilang mga armas at sumuko, sinasabing ililigtas ang kanilang buhay. Sinabi ng isa sa mga miyembro ni Billy na malamang ay mga hanggal sila at kinwestiyon kung gaano sila katanga para mag-isip na mang-hold up ng mga tao sa ganoong kaparangan. Naisip ni Henry na tama ito, lalo na't ang daan ay ginagamit lamang para sa pag-aangkat ng mga kagamitan ng imperyo, at naramdaman na tila ba may hinihintay sila. Sinabihan ni Billy ang kanyang mga miyembro na mag-warm up dahil matagal na rin silang hindi nakakalaban. Kinutya niya si Henry at sinabing dahil magiging hadlang lang sina Henry at Hagler, dapat na lang nilang bantayan ang carriage. Sumagot si Henry na ipapaubayan na niya ito sa kanila. Nagtapat sila habang hawak ang kanilang mga armas. Napansin ni Henry ang presensya ng aura energy at nagtaka kung ang mga bandits na tulad nila ay mga aura users. Napagtantong mapanganib ito at kailangang babalaan ng leader, napansin niya pagkatapos na tumatawa si Billy at nagtaka kung paano ito nakakatawa sa ganitong sitwasyon. Pakiramdam na may hindi tama, kumilos si Billy patungo sa mga bandits at sinabing ipakikita niya ang husay ng Hound Mercenary Group. Nag-umpugan ang kanilang mga swords, ngunit nadaig sila ng mga bandits.
Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga strikes, nilinis silang lahat ng mga bandits. Sumigaw si Billy sa kanyang mga miyembro na mag-regroup at ayusin ang kanilang posisyon. Pagkakita sa kanyang mga miyembro na tinalo, nagnitngit ang kanyang mga ngipin at naitentong napapalibutan sila. Nang maglaon, sumuko si Billy sa mga bandits at sinabing patayin na lang siya. Ang isa sa mga bandits ay nagsimulang umatake sa kanya, ngunit ang strike ay nahintong ng atakihin ni Henry ang lalaki gamit ang sword at napatay ito. Napaatras si Billy nang makita ang isang taong naghagis ng sword mula sa malayo at tinamaan ang bandit.